pa sa aming babala. Carpal tunnel syndrome na hassle. Madalas ba kayo ay nakakaramdam ng pangangalay sa may bandang pulso ng inyong kamay? Nahihirapan ba kayong itukod ang inyong mga kamay? Nabibitawan niyo ba ang anumang daladala ninyo? Madalas ba kayong mag-computer? Babala, maaaring kayo ay biktima ng carpal tunnel syndrome. Ang carpal tunnel syndrome, ito yung pinaka-common sa kamay na naiipit yung ugat o sa Tagalog, yung kuryente o yung nervyos. Ang location ng median nerve, yun yung nako-compress, ito yung ano natin, no? Wrist natin, dyan siya naiipit. Excessive wrist motion na naiipit yung nerve. In time, kumakapal yung laman sa paligid ng ugat. At ang kadalasang salarin, ang ating madalas na pagko-computer. Carpal tunnel syndrome is one of the most common problems sa office workers, and we spend most of the time in front of the computer. Gumagana lang talaga sa atin yung mga mata natin at kamay. Higit pang nakakabahala ay ang pagdami ng bilang ng mga batang nagkakaroon ng ganitong karamdaman. Tulad na lamang ni Rex Chapa, 11 taong gulang na bata at mahilig maglaro ng computer games. Pasukan na po, yung nagsulat po ako, sumakat po ang aking kamay, tsaka nangalay po ang kasulat. Dalas po nabibitawan ko ang baso. Ayon sa kanyang ina, halos buong araw sa computer siya inaabot ng dilim ang bata. Kaya naipasuri si Rex sa kanilang barangay health worker. Nung tinest ko siya, ginanong ko yung kamay niya, ganyan. Napansin ko sa kamay niya, bukod sa nanginginig, kusa siyang gumalaw. May diferensya yung kamay niya. Pero hindi lang mga mahihilig sa pagko-computer ang maaaring maging biktima ng carpal tunnel syndrome. Mga call center agents, mga professions that use hands, no? Tennis players, madalas ang paghampas nila, ang wrist motion nila. Carpal tunnel ang tawag sa pagitan ng fibrous tissues at ng wristband. Sa tunnel na ito, dumadaan ang median nerve na tumatanggap ng sensation o pakiramdam para sa ating hinlalaki, hintuturo at gitnang daliri. Ang sensitibong kinalalagyan ng median nerve ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng carpal tunnel syndrome ang isang tao. Kikita natin ang kapal-kapal ng muscle dito. Pag meron ka talagang severe or chronic carpal tunnel syndrome, magigita mo magiging flat na ito. Ibig sabihin, namamatay na talaga yung ugat. Ang pagkakaroon ng parang kuryente ang pakiramdam sa hinlalaki, hintuturo at gitnang daliri, ang paginitig at pamamaga ng kamay, at biglang nabibitawan ang anumang hawak, ang ilang sintomas ng carpal tunnel syndrome. Ang mga test para malaman kung naiipit yung ugat, ang pinaka-common dito yung sinatawag nating Phalen's test. Ito yung reverse prayer sign, no? For about 1 minute, lalabas yung mga signs and symptoms ng carpal tunnel. Hindi raw dapat ito ipagwalang bahala. Dahil kapag ang sakit na ito ay pinabayaan, maaaring ang iyong kamay ay tuluyan na maparalisa. Usually, ang median nerve, yung ugat na yun, bilog yun eh. Pag talagang pinabayaan mo, pagbukas ng surgeon, makita mo talaga yung nerve, hindi na bilog, flat na siya. Madali naman daw mabigyan ng lunas sa carpal tunnel syndrome. If you are typing consistently or using the computer, take a break or take a rest or take medication, and also try to get that night splint. Sinusuot yun, parang plastic, para hindi masyadong gumagalaw yung kamay habang natutulog, para napapahinga. Pag nag-fail lahat ng conservative measures, doon na lang talaga binubuksan. Bubuksan talaga yung sa may kamay para tatanggalin yung umiipit sa median nerve sa ugat. Mahalagang tandaan na hindi dapat inaabuso ang ating mga kamay. Maraming ways to prevent carpal tunnel syndrome. Sa computer users naman, there's what you call wrist pads, no? And also, the proper position. So, hindi masyadong stressed yung kamay mo rin pag nagta-type ka. Laging tandaan na ang anumang sobra ay laging nakasasama. Kaya huwag abusuhin ang ating mga kamay, higit lalo